Christian's POV. Akong bahala sa'yo, hindi kita pababayaan. Trust me. Masayang sabi ko kay Mara. May surprise kasi ako sa kanya. Simula na makauwi siya araw-araw, ginagawa kong lahat para makabawi sa kanya. Saan mo ba ako dadalhin? Bakit kailangan pa natin umalis? Nakangiti ulit kinakabahang tanong ni Mara. Trust me, babe. Alam ko matutuwa ka kapag nandun na tayo. Tumahimik na kami hanggang nasa biyahe at narating namin ang lugar. We're here, masayang sabi ko. Pero hindi mo pa po pwedeng tanggalin yung blindfold, ha? Lumakad kami papasok. Okay, tatanggalin ko na. Tinanggal ko ang fold. Baka sa mukha ni Mara ang paghanga sa lugar. Nasa isang restaurant kami na pinareserve ko. Mataas ang lugar at kitang-kitang magandang view. Wow, Christian, salamat. Mangha pa ring sabi nito. Anything for you, babe. Always remember that I love you so much and I will do everything to make you happy. I hugged her tight and kissed her forehead. She smiles and nod. Nagsimulang tumugtog ang violin. So, let's eat. Yaya ko sa kanya. Okay. Masayang masaya siya sa ginawa ko. Kitang-kita ko sa mukha niya ang kasiyahan. Nagsimula kaming kumain habang nagkukwentuhan. Christian, saan tayo na nagkakilala? Nabuntis ako kaya tayo nagpakasal? Nabigla ako sa tanong niya pero umiwas ako sa katotohanan. Ano ba namang tanong niyan? Nagmamahalan tayo kaya tayo nagpakasal. Mahal na mahal natin ang isa't isa. Nakangiting sabi ko pero kinakabahan ako. Tumango na lamang siya. Nakumbinsi ko siguro. Hanggang sa nakauwi na kami hindi siya nagsalita. Habang papasok kami ng gate, nakita ko si Almira na nag-aabang. May kasama itong bata na sa tingin ko'y mag-iisang taon na. Nagulat ako. Hindi ko na sana papansinin pero humarang siya habang hawak ang bata. Napatingin ako kay Mara. Nagulat din siya. Christian, kailangan natin mag-usap. Pagmamakaawa ni Almira. Wala na tayong pag-uusapan pa. Layuan mo na ako. Tahimik ng buhay namin. Masaya na kami. Malumanay pang sabi ko. Christian, may dapat kang malaman. Patuloy pa nito. Wala na, Almira. Matagal na tayong tapos. Halata ng galit sa boses ko. Meron, Christian. Siya ang dahilan kung bakit ako nandito. Sabay turo sa bata. Anong pinagsasabi mo? Takang tanong ko. Anak natin siya, Christian. Itinago ko sa'yo dahil sa galit ko na iniwan mo ko para sa babaeng yan. Galit na tumingin siya kay Mara na nakalabas na rin para ng sasakyan. Nabigla ako at narinig niyang lahat. Nagtataka siya pero hindi nagsasalita. Mag-usap tayo sa ibang araw, wag ngayon. Sabi ko na lang para umalis na siya. Hindi rin imposible na anak kong bata dahil matagal din kaming nagsama. Biglang sumigaw si Mara, hawak ang ulo niya. Natatakot ako at lumapit agad sa kanya. Nakaramdam ako ng kaba. Mara, bakit? Nag-aalalang tanong ko. Sumisigaw siya habang ahawak ang ulo niya. Bigla na lang siyang hinimatay. Hindi ko na hinintay na umalis si Almira. Isinakay ko na ng sasakyan si Mara at saka dinala siya sa ospital. Mabilisan kong dinala sa ospital si Mara na wala pa ring malay. Habang hinihintay kong lumabas ang doktor sa emergency room, labis-labis ang kabang nararamdaman ko at panalangin ko na sana'y okay lamang siya. Kailan lang siya nagising at bumabawi pa ako sa kanya. Wala naman sana mangyayaring masama sa kanya. Ikaw po bang asawa ng pasyente? Tanong ng nurse sa akin. Yes, ako nga. Kinakabahang sagot ko. Sumunod po kayo sa akin. Kakausapin daw po kayo ng doktor. Tumalikod siya at nag-umpisang lumakad. Sumunod ako na puno ng pagtataka, kaba at takot. Paano na lang kung meron siyang sakit o kaya nakakaalala na siya? Hindi ko makakaya alinman sa dalawa. Unti-unti, nabuo ang pamilya namin kahit may temporary amnesia ako. Ayoko na masira pa ito. Pasok na po kayo, sir. Pinagbukas ako ng nurse ng pintuan at saka umalis. Di ko maigalaw ang katawan ko sa sobrang kaba at takot sa maaaring sabihin ng doktor sa akin. Lumipas ang ilang minuto, humugot ako ng malalim na paghinga bago ko kumatok at pumasok. Maupo ka, Christian. May importante akong sasabihin sa'yo. Malumanay niyang sabi. Umupo ako. Mabilis na mabilis ang tibok ng puso ko. Parang anumang oras mahihimatay ako. Nakakaalala ng asawa mo. Parang bombang sumabog sa tenga ko ang pagkumpirma ng doktor. Walang paligoy-ligoy ang pagtatapat nito. Tapos na ang maliligayang araw ko kasama siya. Alam ko galit siya at walang kapatawaran ang lahat ng kasaranang ginawa sa kanya. Walang salitang namatawi sa labi ko, sa labi sa pagkabigla. Bumalik na ang alaala niya. At pasensya na, Christian.
Ayaw niyang tumanggap ng kahit ano na sino sa kwarto niya. Patuloy pa nito. Naalala niya ang lahat. Nalungkot ako. Panalangin ko noon na sana hindi na siya makaalala pero eto. At dumating ng araw na kinatatakutan ko. Marahil sa pagkakakita niya kay Almira, bumalik ang lahat ng alaala. Sorry Christian pero ayaw ko na niyang makita. Kailangan niya ng sapat na pahinga. Dagdag pa nito. Naluluhaman ako ipinilit kong tumango at umalis sa kwartong yon. Ayaw na niya ako makita. Galit siya sa akin. Hindi niya na marahil ako mapapatawad. Lumabas ako para magpahangin at makapag-isip-isip. Almira calling. Nagdadalawang isip ako kung sasagutin ko ba o hindi. Hello? Christian please? We need to talk. Wala na tayong dapat pag-usapan dahil tapos na tayo. Iniwan na nga kita, diba? Mahal ko ang pamilya ko at ayoko na ulit masira to. It's not about us. It's about our son. We need you. Please come back to me. My dad got mad when he found out that I got pregnant and you left me. He threatened me. At kapag hindi ka bumalik, umiiyak na paliwanag niya. Anong ibig mong sabihin? Tinatakot mo rin ako? No, hindi na kita babalikan. Kung anak ko nga yan, susuportahan ko siya pero ang balikan ka? No way. Galit na tanggi pa nito. Alam ni dad na may sarili kang family. Tinatakot niya akong papatay ng family mo kapag hindi ka sumama sa akin. Kilala ko siya at alam ko na gagawin niya kung ano man ang mga sinabi niya. Maraming connection si dad so please, listen to me. Hindi ko inaasahan to. Natahimik ako. May mangyayaring masama sa pamilya ko oras na hindi ako sumama sa kanya. And knowing her dad, a retired general, hindi nga malabong mangyari iyon. Sigurado ka ba dyan? Tanong ko. Oo, hindi ako nagsisinungaling. Okay, magkita tayo sa restaurant na lagi natin pinupuntahan. Okay, and the line went dead. Pagdating ko sa restaurant, natanaw ko na agad si Almira kasama ng bata. Ano ba to, Almira? Tanong ko agad habang nakatingin sa mukha ng bata. Nagulat ako dahil carbon copy ko ang bata. Hindi ko may pagkakaila na anak ko nga ito. Christian, patawarin mo ko. Hindi ko nasabi sa yung buntis na ako ng mga oras na yon. Dahil sa nangyari kay Mara, pinili ko na lang lumayo. Dala na rin ng guilt. Hindi ko na itago ng matagal ang anak natin. Nalaman din ni Dad ang surpresahin niya ako sa bahay. Binantaan niya ako na kapag hindi na ayos at hindi tayo nagkasama, papatayin niya ang pamilya mo. Ayoko mangyari yon. Sobrang nasaktan ko na si Mara na umabot pa nga sa muntik na ikamatay. Sana maintindihan mo ako. Patawad. Lumuluhang paliwanag ni Almira. Hindi ako makapaniwala. Kung kailan inaayos ko ng lahat sa amin ni Mara. Kahit ayaw niya ako makita, handa akong suyuin sa araw-araw. Pero ito, ayoko mapahamak ang pamilya ko. Sige, sasama ako sa'yo. Intayin mo ako mamaya sa bahay. Galit na sagot ko. Di na ako nagdalawang isip pa dahil ayokong mapahamak ang pamilya ko. Kulang pa ba ang pagsisisi ko para umabot sa ganito? Ang lahat na nagawa ko? Bakit kung kailan tinatama ko ng lahat ng mali, ginawa ko? Nilalayo naman ako sa mga taong mahal ko. Hindi na ba ako makakabawi sa kanila? Gagawin kong lahat para kay Mara at baby Mendy. Ayoko silang mapahamak. Kung ang paglayo ko at pagsamang muli kay Almira ang makakabuti sa kanila, gagawin ko alang-alang sa kanila. Sana nga mapatawad pa nila ako. Sa muli kong pag-iwan sa kanila, lumakad ako papunta sa kwarto ni Mara. Mahimbing na siyang natutulog. Nag-iwan ako ng note sa side table. Patawarin mo sana ako, Mara, at baby Mendy. Gagawin ko to para sa kaligtasan ninyo. Alam ng Diyos kung gaano ako nagsisisi at gaano ko kagustong bumawi sa inyo sa lahat ng mga nagawa ko at panahong sinayang ko. Mukhang hindi ko na magagawa. Mahal na mahal ko kayo. Mara's POV. Mabilis ang pagbalik ng mga alaala ko. Sa isang iglap lang na makita kong babaeng yon. Babaeng nagpaalala sa akin ng lahat ng sakit na naranasan ko. Babaeng mahal ng asawa ko. Babaeng sumira ng lahat ng pangarap ko. Babaeng sumira ng kinabukasan ng pamilya ko. Naaalala ko ng lahat at paulit-ulit na nagpa-flashback sa isipan ko ang mga masasakit na eksenang naranasan ko sa kanya at sa asawa ko. At ngayon may anak na sila. Ang batang yun na bunga ng kasalanan nila. Batang walang kamuwang-muwang sa lahat. Hindi ko na sila mapapatawad. Sobra-sobrang pasakit ang naranasan ko sa kanila. Kahit lumuhod pa sila sa harapan ko at lumuha ng dugo, kulang pa yun sa mga taon na naghirap ako at ang anak ko. Sa lahat ng pinaranas at pinaramdam nila. Sa muntikan ko ng ikamatay. Mahihirapan ako na patawarin sila. Nakita ko ang sulat sa side table at binasa. Mara,
Patawarin mo sana ako sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Umpisa pa lang. Nagkamali ako sa maraming bagay. Alam ko walang kapatawaran lahat ng kasalanan ko sa inyo, ng anak natin. Alam ng Diyos gustong gusto kong bumawi sa inyo pero wala nang pagkakataon. Sasama na akong muli kay Almira. Hangad ko ang kaligtasan niyo ni Baby Mindy. Paalam. Kahit isang luha, walang pumatak sa mata ko habang binabasa ko ang note niya. Puno ng galit ang dibdib ko. Natabunan na marahil ang pagmamahal ko para sa kanya. Wala na ako makapal na kahit anong emosyon, gaya ng dati kundi ang galit. Ayoko na silang makita sa ngayon. Lalayo na ako kasamang anak ko at pagbalik ko, ipaparanas ko sa kanila lahat ng sakit na ipinaranas nila sa akin. Jepoy's POV. Mabilis akong pumunta sa ospital na pinagdalhan kay Mara pero wala na siya nang dumating ako. Nagmamadali daw tong umalis. 2 oras na itong nakakaalis. Di na ako nagtanong pat, mabilis na lang umuwi. Nakarating ako sa bahay sa pag-aakala na naandoon na ito. Jepoy, si Mara. Sigaw ni Manang na umiiyak. Na ipinagtataka ko kung bakit. Anong problema, Manang? Ano nangyari kay Mara? Nag-aalalang tanong ko. Tumakbo ako bakit sa kwarto niya pero wala siya. Sumunod si Manang. Umalis na siya, Jepoy. Umalis na si Mara. Umiiyak pa rin sabi nito. Anong umalis? Saan daw siya pupunta? Si Baby Mindy, nasaan ho? Anong sinabi niya? Sunod-sunod pang tanong ko. Puro ng kaba at takot ang dibdib ko. Wala siyang ibang sinabi kundi nagpapasalamat daw siya sa inyo ng papa mo sa lahat ng ginawa ninyo para sa kanila at nagpaalam na. Umiiyak pa rin ito. Lumakad ako papunta sa closet. Wala na nga ang mga gamit nila. Pati gamit ni Christian? Kasama ho nila si Christian? Hindi. Naunang umalis si Christian. Hindi sila magkasama. Nagtataka ako at kinakabahan. Tinawagan ko si Christian pero walang sumasagot. Napaupo ako sa kama na gulong-gulong isip. Saan kayo pumunta, Mara? Bakit biglaan? Dinig ng cellphone kong pumutol sa pag-uusap ko. Kinuha ko kaagad sa bulsa sa pag-aakala na si Mara ang tumatawag. Dr. Rosales, calling. Hello, Doc. Jepoy, si Mara? Naalala niya na ang lahat. Anong ibig niyong sabihin, Doc? Naalala niya na ang lahat. Magaling na siya. Wala siyang amnesia. Hindi ko nasabi sa'yo kanina dahil mabilis ka raw umalis. Kailangan niya rin ng pahinga. Email ko na lang sa'yo mga reseta na kailangan niya. Sige ho, Doc. Salamat ho. Saka ito nagpaalam. Magaling na si Mara. Kaya ba ito umalis kasama si Baby Mindy? Galit ba ito o kasama niya si Christian? Sinundo niya si Christian? Sobrang naguguluhan na ako. Maraming tanong ang gumugulo sa isipan ko. Mara, bakit mo ko iniwan? How can I go on with my life without seeing you every single day? I love you so much. Kung makita ka lang na masaya, masaya na rin ako. Pero ngayon wala ka na, paano na ako? Babalik ka pa ba? Napapaluha ako mag-isa. Ramdam na ramdam ko ang kalungkutan sa pagkawala niya. Christian's POV. Nahanap mo bang pinapahanap ko? Seryosong tanong ko. Wala pa rin po, sir. Malumanay na balita nito. Anong klaseng paghanap ang ginagawa mo? Babayaran kita ng malaki, tapos hanggang ngayon, wala pa rin? Pangatlong taon mo nang tinatrabaho to. Galit na sigaw ko sa nihar ko na maghanap sa asawa at sa anak ko. Sir, lahat po napunta na namin. Yung taxi driver na nasakyan noon, umalis sa ospital. Sa kasamang parad na matay na ho bago pa ho natin mahanap. Hindi po ako titigil sa paghanap. Mababang tonong saad nito. Dapat lang. Sisiguraduhin mo na pagbalik mo dito sa opisina, nahanap mo na sila. Sige, makakaalis ka na. Galit pa ring sigaw ko. Simula nang umalis si Mara kasamang anak namin, hindi ako tumigil para ipahanap sila. Kahit magkasama pa rin kami ni Almira, hindi ako tumitigil sa pagpapahanap. Malaman ko lamang na nasa maayos sa kalagayan sila, masaya na rin ako. Hanggang ngayon mahal na mahal ko sila at hindi nawala sa isip at puso ko. Malinaw pa rin sa isipan ko ang itsura na mag-ina ko. Umaasa ako na isang araw, makikita ko rin sila. Sir, nandito na po ang assistant event organizer. Hindi pa po nadating sa bansa si Miss Marabella Del Valle. Sa araw daw po siya ng event darating kaya yung assistant daw po muna niya ang bahala sa lahat. Marami pa raw po inaasikaso si Mrs. Del Valle sa Paris. Natatakot na paliwanag nito. Sige, papasukin mo na siya. Pinilit kong maging mahinahon. Huminga ako ng malalim bago nakipag-usap sa assistant ng event organizer.
Malapit ng event, kaya dapat maging maayos ang lahat. Hanggang ngayon, hindi ko pa na-meet ang event organizer na si Miss Marabella Del Valle. Isa siyang fashion designer, event organizer, fine artist, and interior designer. Talented na babae, sa isip-isip ko. Sa makalawa ng event, life goes on. It was 3 years now since Mara left us. Lahat kami umaasa na isang araw, babalik siya kasama si Baby Mendy. We are still waiting for that day, and if that day comes, I will never let her go again. I love her more than anyone else. Hindi ako nakipagrelasyon sa iba dahil siya talaga ang laman nito. Dude, iniisip mo na naman siya. Kalimutan mo na yan, sis. In-law mo. Basag trip talaga tong si Simon kahit kailan. Jeffrey Poy ka dyan. Jepoy, dude. Kung maka-Jeffrey Poy ka naman, wagas. And you already know naman, dude, na siya lamang ang laman nito. Sabay turo sa dibdib ko. Corny mo, dude. Pero seryoso, wala pa rin bang lead kung nasaan sila? Tanong nito. Wala pa rin, dude. Alam mo naman lahat ng ginawa ng kapatid ko sa kanya. Sa tingin mo ba, magpapakita pa yon? Sobra siya nasaktan and worst, muntik pa siyang mamatay sa kagagawa ng kapatid ko. She gave him a chance pero sinayang niya lang dahil nahuli na naman siya nito. Tapos iniwan siya at sumamang muli sa babae niya. Galit na rin ako sa kapatid ko kahit 3 taon nang lumipas. Napatawad ko na siya pero yung galit nandito pa rin. Napatingin ako sa sulok ng bahagi ng bar. May isang babae, mag-isang umiinom. Napakaganda niya. Tumayo ako at lumapit. Hi miss, can I join you? Using husky seductive tone. Tumunghay siya at tumingin. Parang kamukha niya si Mara? I whispered. Gulat na gulat ako. She really looks like Mara. Sophisticated and elegant version. Mara's POV. I was here at the bar, drinking, alone, till I heard a familiar voice asking me, Hi miss, can I join you? Using his husky seductive voice. I look up at him. Mara? He whispered. Excuse me? Hindi ko pinahalata sa kanya na nagulat din ako. Kailangan gumanat maging maayos ang plano ko. Ayokong masira ang sinisimulan ko. Niyakap niya ako na mahigpit. Mara, matagal ka na namin hinahanap. Sobrang nag-aalala kaming lahat sa'yo. Ngayon nakita na kita, hindi na kita papakawalan. Hindi ko nahahayaang masaktan ka at muling umiyak. Mara, please, bumalik ka na sa amin. Naluluha pang sabi nito. Gusto nang matunaw ng lahat ng nararamdaman ko pero mas nanaig ang galit sa dibdib ko. Marahan kong inilayo ang sarili ko sa kanya dahil malakas siya at malaki, wala ako nagawa. Muli sana ako magsasalita pero hindi ko na nagawa. Sinakop na ng mga labi niya ang mga labi ko. Amoy na amoy ko ang alak sa kanya. Ang init. Dala ng pagkabigla, hindi ako nakakilos. Nanlalaki ang mga mata ko sa ikinilos niya. Ang lakas-lakas ang tibok ng puso ko, nakakabingi. I opened my mouth giving him access, so he entered his tongue to mine. I respond to his passionate, sweet kiss. It took minutes till we broke the kiss. His kiss is so sweet, passionate, and full of love. Love? I will never let you go. Never, he said. Sorry, but I'm not Mara. My name is Marabella. Kinakabahan ako at pinilit na wag ipahalata iyon sa boses ko. Mara, I know it's you. Bakit iniba mo ang pangalan mo? Nagtatakang tanong nito. I am Marabella, and I'm sorry. Hindi kita kilala. Hindi rin ako nagpapanggap. Bye. I need to go. Nag-iwan ako ng pera sa table at nagmamadaling umalis. Hinabol niya ako. Huminto ako pero hindi ako humarap sa kanya. Mara, alam ko ikaw yan. Please, bumalik ka na sa atin. Kahit kailan hindi kita kinalimutan at di ka nawala sa isip ko. Kayo ni Baby Mendy. So please, sumama ka na sa akin. Naluluhang pahayag ni Jepoy. Marabella. Marabella ang pangalan ko, hindi Mara. Kung sino man siya, hindi ko siya kilala. Please, tigilan mo na ako. Sorry about the kiss. I was just shocked. Bye. Nagmamadali na ako papunta sa kotse ko. Alam ko ikaw yan, Mara. Hindi ako titigil ngayong nakita na kita. Hindi ko alam kung anong laro ba itong gusto mo. Magkikita pa rin tayo. At sa sunod na magkita tayo, sasama na kita. Sigaw nito. Wala ako maintindihan sa ikinikilos niya. Pulang-pula ako sa ginawa niyang paghalik sa akin. Nalilito ako sa tibok ng puso ko. Kakaiba ang nararamdaman ko sa halik ni Jepoy. Jeffrey Ford Toralba. Alam ko naging mabuting kayo ni Papa sa amin ni Baby Mendy, pero hindi ko mapapatawad si Christian. Gagawin ko ang lahat maiparamdam lang sa kanila ng babae niya, ang lahat ng ginawa nila sa amin ng anak ko.
Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakabawi. Sana wag ka nang humarang sa mga plano ko, Jepoy. Sa isip-isip ko habang nagdadrive. Nalilito man ako sa ikinilos mo. Iiwas ako para sa mga plano ko. Good evening, ladies and gentlemen. Narinig kong panimula ng host. Simula ng event ko sa hotel ng pamilya ni Christian. Blah, blah, blah. Nagsimulang rumampa ang mga models, suot ang mga creations ko. Black and wild ang theme ng fashion show. Hanggang matapos rumampa ang mga models nakapila sa stage paharap sa audience. The event organizer, a fashion designer, an interior designer and a phone artist. The one who made this event and creations, the very talented, beautiful, sophisticated and elegant, Miss Marabella Del Valle. Pagpapakilala ng host sa akin. Dahan-dahan akong lumabas mula sa backstage papunta sa harap ng stage. Kitang-kita ko reaksyon ni Papa, Jepoy, Almira at syempre ni Christian. Nanlalaki ang mga mata nila sa gulat. Tumayo si Christian at iniabot sa akin ang bulaklak. Nagbesa siya sa akin. Mara, congratulations. See you at the backstage. Bulong niya. I smiled at him. Thank you. Nagpalakpakan pa rin ang mga tao. Very successful ang show. Pagbalik ko sa backstage, nandun na si Christian, naghihintay. Mara, sumama ka sa akin. Mag-uusap tayo. Mahigpit ang hawak niya sa braso ko. Pinipilit kong kumawala pero mas lalo niyang hinihigpitan ang hawak sa braso ko. Sorry, Mr. Toralba, but I am not Mara. I am Marabella. Marabella Del Valle. So please let me go. Do not make a scene here. Mahinahon ako pero ramdam ko ang galit na kinikimkim ko. Hanggang ngayon magkasama pa rin sila ng babae niya, namumuhay ng masaya. Samantalang kami ng anak ko miserable dahil sinira nila ang buhay namin. Lumalaki ang anak ko nang walang ama habang sila masayang magkakasama. Naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa braso ko. Sabay kaming napahinto at napalingon. Si Jepoy, pinigilan ang pagkakakaladkad ni Christian sa akin. Bakit ba ganito ang kinikilos niya? Hindi sasama sa'yo si Mara. Bitawan mo siya. Puno ng otoridad ang boses nito. More on nag-uutos pero halata ang galit sa boses niya at sa tingin niya. Mahigpit nilang hawak ang braso ko at walang gustong bumitaw. Please, both of you, let me go. How many times will I tell you I am not Mara? I am Marabella. Sigaw ko. Bumitaw si Christian pero si Jepoy, mariin pa rin ang pagkakahawak sa braso ko. At saka nagmamadaling hinila ako ni Jepoy, paparayo kay Christian. Wala na ako nagawa sa pagdala niya sa akin dahil malakas siya. Sa pilitan niya akong pinasakay sa kotse niya at mabilis na pinasibad. Tahimik lamang kami habang nasa biyahe. Kung ano-anong tumatakbo sa isipan ko. Saan kami patungo, siya lang ang nakakaalam. Nag-drive siya na mahigpit pa rin ang hawak sa kamay ko na para bang makakatakas ako oras na bitawan niya. Saan mo ako dadalhin, Mr. Jeffrey Ford? Ilang beses ko bang sasabihin, Marabella ang pangalan ko, hindi Mara. Alam niyo, pagod na ako kakaulit sa inyo eh. Hindi ko nga kilala yung Mara na yan eh. Inis na inis pang sabi ko. Siyempre, part ng pag-arte ko. Hindi ko na rin carry ang katahimikan sa pagitan namin. Please let my hand go. Manhid na po ang kamay ko. Masakit na. Sa kanya binitawan ang kamay ko. Hindi ko alam kung anong larong gusto mo pero alam ko. Alam ng puso ko na ikaw yan, Mara. Alam ko galit ka dahil sa ginawa ng kapatid ko. Pangako hindi ko na hayaang saktan ka niya at ang anak mo. Sasama kayo sa akin at lalayo. Nagulat ako dahil sa sinabi niya pero hindi ko pinahalata. Tahimik lang ako. Inihinto niya ang sasakyan sa tabing dagat. Lumakad siya kaya sumunod lamang ako. Manhid ka ba, Mara? Mahal kita. Mahal na mahal. Please, sumama ka na sa akin. Tigilan mo ng pagpapanggap. Mahal kita, naiintindihan mo ba? Alam ko hindi dapat pero hindi ko magawang pigilan ng puso ko na ikaw ang tinitibok noon hanggang ngayon. Please, sumama ka na sa akin. Ilalayo kita, kasama si Baby Mindy. Naluluha pang pahayag nito. Gulat na gulat ako sa sekretong ibinunyag niya. Mahal ako ni Jepoy, noon hanggang ngayon. Nasagot ng lahat na nasa isip ko kung bakit ganito siya sa akin at bakit niya ako hinalikan nang muli kami magkita. Lumapit siya sa akin at niyakap ako na mahigpit. Hindi ako makakilos at makareact. Niyakap niya lang ako at unti-unti. Naramdaman ko palapit ang mukha niya sa akin. Dahan-dahan. Sa pangalawang pagkakataon, inalikan niya akong puno ng pagmamahal at pagsuyo. Hanggang ngayon lutang pa rin ako simula na makauwi ako kagabi. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Jepoy. Kahit ganun tuloy pa rin ang plano ko.
From Mara Del Valle. Ginamit kong screen name ang Marabella Del Valle. Pinaghirapan kong lahat ng narating ko dahil gusto ko makabawi sa lahat ng pahirap at sakit na ipinaramdam at pinaranas ni Christian at Almira sa amin ng anak ko. At ngayon, nakapagsimula na ako. Christian's POV. Tatapusin ko. Nang makarating ako sa office ng umagang yon, di pa rin ako makapaniwala na ganito na ka-successful si Mara. Wala kaming kaalam-alam sa mga nagawa niya dahil iniba pala niya ang pangalan niya at ngayon nagpapanggap siya na hindi siya si Mara. Sir Christian, importante po tong papers na to, sinend po ni Attorney Renato. Attorney daw po siya ni Ma'am Mara. After you sign those papers, nag-set po siya ng appointment. 12 p.m. po. May note po daw dyan sa loob kung saan kayo mamimit. Bungad ng sekretary ko. Napakunot ang noo ko. Bakit kailangan pa ni Mara na paharapin ng abogado sa akin? Pumasok ako ng opisina at agad binasa ang nakalagay sa papers. Gusto ni Marang kunin ang mga properties na nakapangalan sa amin at ililipat sa pangalan niya. Gusto niya rin na bayaran ko ang lahat ng mga panahon na wala akong suporta sa kanila ng anak ko. Masigit tumatak sa isip ko ang huling kondisyon na, "You are mine every night." Sobrang pinakaba ko ng huling kondisyon niya. Anong plano niya? Miss Maureen, cancel all my appointments today. Maaga ko makikipagkita kay Attorney Renato. Okay, sir. Kailangan ko makausap ang attorney ni Mara para malaman kong lahat. Paglabas ko ng pinto ng office ko, "Sir, tumawag po ang mga board members and investors. Meeting daw po, importante." Pahabol nito. Okay then, call Attorney Renato and tell that I will meet him at 3 p.m. Tsaka dumiretso ako ng conference room. Pagpasok ko kumpleto ng lahat. Board members, investors, si Papa, Jepoy, anong ginagawa nila dito? Umupo ako sa upuang nakalaan sa akin. Tahimik sila at wala ni isang nagsasalita. May hinihintay pa ba tayo? Tanong ko. Yes, Mr. Christian, our new investor. Sagot ni Mr. Gamboa sa akin. Tahimik ako at naghihintay. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Sorry we're late. I'm Attorney Renato. Pakilala pa nito. Attorney Renato, what a coincidence. Sumunod na pumasok ang isang babae. She looked so hot, sophisticated, and elegant in her red formal dress. Lalo ko namangha nang tanggalin niyang sunglasses niya. Sabay pang napatayo kami ni Jepoy. Mara, what are you doing here? Gulat na tanong ko. Pa, what is the meaning of this? Tanong ni Jepoy. Si Papa tahimik lang na nakatingin. Sorry I'm late. By the way, I'm Marabella Del Valle, your new investor. So can we start now this meeting? Pakilala pa ni Mara. Umupo ako at matamang nakatingin lamang kay Mara. Ganon din sa Jepoy. Mara, ano bang plano mo? Bakit mo ginagawa ang lahat ng to? Balak mo ba akong paghigantihan? Ibang-iba ka na sa dati. Hindi na ikaw ang Mara na nakilala ko. Jepoy's POV. The meeting went so smooth. Patingin-tingin ako kay Mara. Napakalaki na ng pinagbago niya. She turned into a very strong woman. She is smarter than before. So beautiful, very hot, sophisticated and full of elegance. Very talented woman. But for me, she's still the one who makes my heart beat faster than the normal. I don't know what's her plan, but I'm going to stop her. I love her at ayoko na mapahamak siya. Flashback. I kissed her for the second time. She responded to my kisses. I feel her soft lips into mine. She tastes so sweet and she gasped when we broke the kiss. Mara, I knew it's you. I look at her in the eyes and I see many emotions there. Pero mas kitang-kita ko ang galit. No one can stop me. Ihatid mo na ako. End of flashback. She came back for revenge. Natapos ang meeting, si Mara ang bagong investor ng company namin na hinahawakan ni Christian. Mr. Toralba, can we talk? Privately? Narinig kong tanong ni Attorney Renato. Christian nods and follow Attorney Renato. Hinanap ko si Mara pero hindi ko na siya nakita. Kailangan ko siyang pigilan sa mga plano niya. We all know na walang mabuting maidudulot ang paghihigante. Mara's POV. The meeting went so smooth. Now I am the new investor in their company and no one can stop me. Attorney Renato, ikaw nang bahala sa lahat. You know my conditions. Call me kung anong results. I'm going. Paalam ko rito. Dumiretso ako ng airport para i-pick up si Mindy at ang yaya niya. Mommy! Tuwang-tuwang sigaw ni Mindy sabay hug. Hi baby, sorry na iwan kita ha, pero ngayon hindi na tayo magkakahiwalay. Masayang sabi ko. Umuwi kami sa bahay na binili ko.
Mommy, sobrang ganda nitong bahay. Ang laki-laki. Unlike our house in Paris. Nagninning ang mga mata nito habang palingalinga. Alam ko magugustuhan mo to. Kaya unang kita ko palang binili ko na agad. Nakangiting sagot ko. Masaya ako makitang anak ko na masigla at masaya. Ginagawa ko na lahat ng to para sa kanya. Hindi ako bumalik para magkaayos kami ni Christian. Bumalik ako para iparamdam sa kanya lahat ng pinaranas niya sa akin. Attorney Renato calling. Hello, attorney. Pumayag ba siya sa conditions ko? Tanong ko kaagad. Yes, Mara. He agreed. Be prepared. Halatang masaya ito sa balita sa akin. Okay. Thank you so much, attorney. Makakabawi din ako sa lahat ng bagay na to. Gumagana nga ang plano ko. At masaya ako. Di na ako makapaghintay. Isa katuparan ang lahat. You're always welcome, Iha. Kahit wag ka nang bumawi. I am doing all of this not because of your dad. Bukod yun, anak na rin ang turing ko sa'yo. O siya, magpapaalam na ako at pinaasikasuhin pa ako. Good luck, Mara. Paalala pa lang nito. Nandito lang ako para sa'yo, Iha, at nakasuporta. Ramdam ko ang sinseridad nito. Thank you, attorney. Tatak lahat yan sa isip ko. Salamat po sa suporta. Paalam po. Paalam ko. Bukas, simula na ng paghihirap mo, Almira. Bukas, simula na rin ang impyernong buhay mo, Christian. I will make your life miserable. Anong paghihiganti kaya ang gagawin ni Mara para makabawi kay Christian at Almira? Ano ang gagawin ni Jepoy para mapigilan si Mara? Magawa pa kaya magpatawad ni Mara, gayong napuno na ng galit ang puso niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.